Panoorin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa sinabi ni Secretary Remulla na safe na daw sa ating bansa. I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014. 2014 on index crimes. Ilang percent na nga, Sir Camo, ang dinecline ng criminality? Since 2014? Yes. May 80%. 80%. 80%. So can we say definitely that we are safe on the streets of the country? Lahat We are wala nang- safer than we've ever been. Okay? We are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference yung wala nagiinuman sa kalye. Yes. Yung mga kababayan ngayon na nakakauwi na hindi natatakot. Siguro may mga kaibigan kayo rito, di ba? Na umuwi, mag-MRT, mag-jeep, tapos mag-tricycle, tapos maglalakad. Marami dyan. Dati nakakatakot umuwi. Ngayon, I'm proud to say that the cities are much safer. Not only here, all over the Philippines, the cities are much safer now. Because this is the reason why I really wanted PRRD's leadership, no? Yung war on drugs niya is not perfect, but it was working. Ang dami pang pwedeng baguhin, dami pa pwedeng ayusin. But at his time, nakakalakad tayo ng safe sa kalye. Halos wala nang ganitong insidente ng patayan ng nakawa ng mga adik. Nagtatago ang mga adik. Ngayon, pinopromote pa ng government. Paano ko nasabi yan? Anong sabi ng dating Chief PNP? Energy booster lang daw yan. Ano yung sabi ng pare? Huwag i-condemn ang mga adik kasi biktima lang sila, kasi trip lang. Alam nyo yung mga adik, may mga choice sila na huwag silang mag-adik. Pero yung mga biktima nila, no? May choice bang mga yon? May choice bang mga yon na mabuhay ulit? Yung maginagahasa nila, may choice ba silang mawala, kalimutan ang kanilang mga naranasan? It is your choice to be addict, but the victims, it is not their choice to be victims. Kaya nga sabi ko, okay na yung war on drugs. Wala tayong choice, kailangan natin silang labanan. It is better to sacrifice a few for the good of the many than to let everyone suffer because we are so concerned about that putang inang mga addict na yan. Ngayon sabihin sa amin na mali ang war on drugs. Alam nyo, mas gusto ko pang nakikita, no, na mga namamatay na mga adik kaysa sa mga tatay na pinapatay ng adik, kaysa sa mga babaeng ginagahasa ng mga adik, kaysa sa mga nanay na pinapatay ng mga anak nila na adik. You wanted this. Tuwang-tuwa kayo na nakulong si PRRD. Ito yung balik sa atin. Kasi ayaw nyo ng war on drugs. This is what he is trying to prevent. This is on you, not on us. Yung nangyayari, pinapatay ngayon ng mga rider. Hino-hold up. Dati kasi hino-hold up lang. Ngayon, pinapatay na. Sinasaksak na. Alam mo, nung nag-uusap kami nung isa kong kaibigang rider, sabi ko nga sa kanya, alam mo, ingat kayo kasi kung ang kahirapan lang ang dahilan, kaya yung mga yan nang-hold up, o hold upin ka lang yan. Alam mo kung bakit? Kasi kahit papaano, may mga hold up, depende sa amount na available. So, mahuli man sila, di ba? Kutsilyo lang ang hawak, o di kaya faking baril. Hindi mapatunayang totoo yung baril. Available yung iba na kaso. So, kung pera lang talaga ang gusto niya mga hold-upper na yan, malamang sa malamang, hinold up lang kayo yan. Hindi kayo papatayin. Pero anong dahilan, bakit ngayon pinapatay? Alam niyo kung bakit? Droga. One, lalakas sa loob mo. Talagang iba tama ng droga sa utak mo. Pangalawa, talagang wala ka ng pakialam sa buhay ng tao. Kasi nga, again, dahil po sa droga. Alam niyo, matindi na itong nangyayari sa bayan natin na ito. Dahil nakakaawa. I mean, ako minsan, marami akong nai-encounter na kamote rider. Marami naman talaga kamote rider. Maraming matino, pero marami rin kamote rider. Pero minsan, alam mo, iniisip ko na lang sa sarili ko para hindi ako ma-high blood. Banat ba pagbigyan mo na lang kasi nagtatrabaho yan mula umaga. Mababasa sa ulan. Matutuyo ang pawis dahil biglang iinit ng sobrang tindi. Tapos talagang pagod na pagod. Tapos minsan may ang dami pang tarantadong mga nagbubook. Diba yung ang gulo-gulo mag-book. Minsan kinakancel pa. Paparating ka na doon sa minsan tarantado rin yung mga restaurant
nakakabuisit din minsan eh. Kaya marami dyan, sa totoo lang, buisit na, hirap na, pagod na, naha-high blood na. Kaya pansinin nyo, para bagang minsan apakaraming high blood sa karsada. Hindi, eto bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa China, gustong gusto ko kasi electric na. Lahat kotse, bibihira na lang ang mga truck na lang siguro. Pero bibihira, ang tahimik sa kalsada. Ang maririnig mo lang, yung busina. Mahilig silang bumusina, hindi ko alam bakit eh. Kasi nga, ayaw nila ng, ewan ko, kung ayaw nila ng tanga o ayaw nila ng mga walang pakundangan na driver. Kaya malayo pa lang binubusinanan nila. Pero hindi mo makikita yung road rage. Sabi ko nga, kung ito nangyari sa Pilipinas, yung ganyang katindi bumusina, road rage na to. Alam niyo kung bakit? Mainit ang ulo ng mga Pilipino eh. Bakit hindi sila nag-aaway? Kasi siguro, hindi pa ganun kapuno ang salop. Ika nga, ibig sabihin, hindi pa ganun ka pagod. Kasi madali ang trabaho. Hindi katulad dito, sira-sira na daanan, sobra pa ang traffic, ang daming pantarantado, ang mga restaurant, mga customer, ang dami pang ganun. Ibig sabihin, pagdating dun sa away sa kalsada, napuno na sila. Kaya sumasabog na sila. So, anong point ko dito? Hirap na nga ng trabaho sila, pinapatay pa. Grabe mga Lods, I'm sure nababalitaan nyo rin ngayon. Kaliwat kanan ang mga saksakan, kaliwat kanan ang mga nakawan. Diba? Dun sa Cavite, sa Caloocan, nabalitaan nyo yun, yung ninakaw yung motor, pinagsasaksak at namatay. Grabe ang krimen ngayon sa Pilipinas. Sa totoo lang, kaliwat kanan na. Diba? Tumataas ang kumpiyansa ng mga kriminal ngayon. Diba? Kasi buwisit naman eh. O, anong solusyon na ginagawa? Kamusta ang peace and order sa bansa natin? Wala na. Kasi ang mga didepensa sana sa atin at magpuprotekta sana sa atin, busy! Diba? Busy sa mga walang kwentang bagay. Busy sa pang-iipit. Diba? Sa mga Duterte allies, sa mga Duterte, dyan sila ngayon busy. Busy sa paghahanap kila Senator Bato, sa paghahanap sa mga kalaban nila. Nakakaligtaan na nilang protektahan ang mga dapat protektahan. Nakakaligtaan na nilang protektahan ang mga kababayan natin, ang mga inosenteng kababayan natin na patas na nagtatrabaho sa buhay. Tapos ang ending, papatayin lang ng mga kriminal. John Vic Rimulya, o kamusta? Anong sabi mo? Safest country na tayo? Ha? Anong sabi mo? Bumaba na ang crime rate sa bansa? Buwisit ka? Bumaba ba yan? Kaya alam niyo mga lords, I'd rather choose na ang bumalik ulit sa pagka-presidente ng Pilipinas, isang Duterte na naman. Wala akong pakialam kung nagmumura sila. Importante, protektado tayo at protektado ang mga mamamayang Pilipino.